Ayun, ayun na nga. Ay mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. At yun, muli, kumusta po mga business? And maraming salamat po sa suporta na pinagkakalob niyo po sa amin. And syempre, unang-una sa lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. Unang-una sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, syempre Papa Dins TV. And kami pong mga kagwang. Ano po mga business? And syempre suportahan natin Lito and Vera Official mga business. Alright. So nagkita-kita na naman tayo mga ka-business naming minamahal. Alright, kasi mga business, ang vlog ko naman ngayon syempre tapos na tayo magpaliwanag doon. Bakit nga ba nagkaroon ng issue ang Business Official and syempre si Rick Aningat, ano po. Ngayon naman ang tatalakayin natin mga business, sa comment section tayo ulit. Alright? So, andito lang ako para magpaliwanag. Hindi ako naiinis. Alright? So, start tayo mga business. And siguro, sisikapin kong paikliin itong vlog ko, mga business. Kasi, pagka mahaba, ang hirap i-edit eh. Ang tagal i-edit mga business. Hindi naman sa kumbaga mga business may mga pagkakataon tinatanggal ko yung mga tag nito. Tinatanggal ko yung mga walang salita, ayan. Kumbaga halimbawa nakahang lang, ganun. So tinatanggal ko yun mga business, kaya nasasabi kong ini-edit. Siyempre kailangan para dagdag din kasi sa yung tawa-tawa pa. So yung mga business, start tayo. And sa comment section tayo dadali ng mga taong napaniwala nila. Ano po mga business? Yan po, samahan niyo po ako. Alright. So start tayo. Saan na ba yung nabasa ko kanina? Grabe. Nangunguna. So papangalanan ko na, ilalagay ko na rito yung pasensya na sa mga nakaraan na comment section yung na-reactionan ko, pero hindi ko na ilagay yung so ngayon mga business ilalagay ko, nakalimutan ko lang noon mga business. So ngayon unahin natin to. Grabe, Ami Cordial. Ito yung mga sinasabi nung napaniwala nila, mga business. Asawahin mo na lang si Papa Dins TV para wala ng gulo kapag manugang ka na nila. Ito kasing vlog na to mga business kay Clarissa to. Etong comment section na to. So marami pa akong comment section na pinagsama-sama ko na lang. So mga sila doon lang. Yun nga yun mga business eh. Yun nga yung nakakapag doon eh. Kasi doon lang sila nagko-comment sa mga nila. Ang aangas. Pero hindi nila nagagawang mag-comment sa ka-business. Or kahit sa mga kagwang. Hindi nila nagagawa yun. Meron yung isa. And mamaya isa sa ligo. Samantala, yung mga vlog nila, pinapasok ng mga ka-business natin dyan. Diba? Lalong-lalo na si Sparky Diaz. Ang lakas, ang tapang sa comment section ni Clarissa, comment section ni Okray, andun siya nang gagalaiti. So mga business so ulitin ko yung sinabi ko dito. Sinabi na itong Ami Cordial. Asawahin mo na lang si Papa Dins TV para wala ng gulo kapag manugang ka na nila. Clarissa. And Ami Cordial. Pastilan naman. Ang dami mong i-comment. Ito pa. Asawahin. Kahit 10 Clarissa pa, ilagay mo dyan sa harapan ni Papa Dins, di papatulan ni Papa Dins yan. Nasa tamang pag-iisip si Papa Dins.
Hindi nawawala sa katinuan. Ano ka ba? Tingnan mo naman itsura. Wala ngang asawa eh. Kasi walang pumapatol dyan. Nagkaroon lang siya ng pagkakataon nung si Bong. So dun siya nadiligan. Hagay Ginoo, naiisip ko tuloy. Naiisip ko tuloy. Ang hirap. Sa bahay ni Papa Dins. Hindi pa patulan ni Papa Dins yan. Ay, ilang pang Clarissa. Pare-pare itsura. Naku, malabong mangyari yun, men. Clarissa, ganyan itsura. Sagwa. Kung ipinangangalandakan nyo na maganda si Clarissa, nagkakamali kayo dun. Ang pangit ng pananaw nyo. Kaya siguro si Clarissa, gandang-ganda sa sarili kasi pinupuri nyo. Ang lakas ng loob ni Clarissa magsalita na maganda siya. Huwag nyo kasing pupurihin, kaya lumalaki ulo. Hindi pa patulan ni Papa din siya. Hindi hira naman. Eto pa, Adoy. Ito na nga ba sinasabi ko mga business eh. Ito sinasabi ko, nasabi ko noon, yung vlog ko. No? Ito naman. Si Tatay Jun. Papangalanan ko na para hindi kayo nagtatanong kung sino yung Tatay J. Papangalanan ko. Tatay Jun, no? Tatay Jun Pascual. Nanggagalaiti sila sa konsumisyon. Tay! Ito ba yung mukha na nanggagalaiti? Ano ka ba? Ha? Hindi kami nanggagalaiti. Baka ikaw. Gusto mo. Gusto mo mawalan na naman ako ng respeto sa iyo. Nanggagalaiti sa konsumisyon. Tapos may tawa pa. Ang lakas ni tatay talaga. Tay, okay pa ba ang maintenance? May maintenance ka pa ba dyan sa bahay nyo? Ay, sorry, mali pala. Kasi suportado pala ni Ukray ng maintenance yan. Kaya nga siya ganyan eh. Matapang. Diba tay? Nabibigyan ka ba ng ayuda? Monthly ba yung ayuda mo, pati maintenance mo? Ha? Tay? Ang lakas ng loob mo. Kung tutusin, tay. Ayos na ang buto-buto. Mahina ka na, tay. Kaya dapat sa'yo nagpapahinga na lang. Sabi ko nga, mali pa nga pala yung sinabi ko na paduyan-duyan eh. Dapat daw sa'yo yung rocking chair eh. Tapos ang tugtog, kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Sabi ni Rick Aningat, eto pa. Eto, sama natin si Rick Aningat kasi ano to eh, parang langaw. Parang langaw to si Rick Aningat eh. Kung asa na mabaho, andun. Ganun siya. Kawawang tao. Kung asa nang nangangamoy, andun siya. Sabi niyo, good luck mga papit. Oh, nagkaso ka na naman. Yung ba yung sorpresa nyo? Kaso na naman ba to?
Ano naman ebidensya mo, Rick? Ha? May bago ka na naman? Ha? Ano na naman to? Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba sa mundo? Good luck, ang kaso na naman siya. Hindi na kontento. Pang ilan na to, Rick? Yung malamang sa malamang dismiss na naman to. Ang problema pa dyan, pagka oras na dismiss to tapos pag nagkaso kami, naku po. Kaso hindi namin kayo papatulan. Sana hindi. Sana hindi. Kawawa talaga. Aningat ulit. Nabunot ulit yung pangalan. Di ba? Kung mapapansin yung mga business, ang dami niyang komento. Doon siya nagpapaliwanag. Kung nag-upload ka ng sarili mo, di sana hindi ka na nagko-comment dito. Doon mo dapat inilalabas lahat ng sama ng loob mo. Paano kasi? Takot siya putaktin dun sa sarili niyang vlog. Kaya dito siya sa comment section. Dito kasi sa comment section, ang daming magtatanggol eh. Fan ni Clarissa, fan ni Okray. Ganon. Kaya dito siya. Kasi aminado naman kasi siya na lahat ng viewers niya galing sa ka-business family. Kaya hindi siya nag-a-upload. Diba? Sabi nyo, kahit kailan di ako nagdikta kay Clarissa at Okray kung ano ang gagawin nila, may sariling pag-iisip yung mga yan. Nagtatrabaho ako, inuutusan ako mag-vlog. Bakit, Rick? Nasaktan ka rin ba nung sinabi kong papit mo sila? Nung sinabi kong ganon. Hula ko lang naman yun eh. Nagbase lang ako dun sa mga na-obserbahan ko. Pero wala akong sinabing papit mo talaga sila. Bakit yung komento mo rito, apektado ka? Diba? Oo na nga, hindi mo nga sila papit. Naniniwala nga kami dun. Baka sakali lang mapasunod mo sila. Kasi muntikan mo yung magawa kay Larenji tsaka kay Thinking Body, di ba? May pa donut pa. Nagkataon lang talaga na yung dalawa nasa ibang bansa. Pero kung nasa Pilipinas yan, malamang sa malamang nagluto ng pansit yan. Bukod pa doon, may dalang donut yan. Kasi ang pansit daw, pampahaba ng samahan. Huwag mo lang sisiraan. Di ba kasi ginagawa mo yan sa ka-business family dati? Nagluluto ng pansit. Kasi nga, pahaba daw ng samahan. Sabi niya dun kay kaninang vlog ba yun? Kay Thinking Body ba? Kuya Renji. Ang problema kasi ang pansit napuputol eh. Kaya magpasalamat kayo, Clarissa o Okray, kasi nasa ibang bansa kayo. Ngayon kasi balita ko nandito. Kailan pa naging Korea yung Pilipinas? Ang gagaling nyo. May patago-tago pa kayo ng bansa. Dito ako sa Korea. Talaga ba? Bakit? Naghahain na naman kayo? Sa tingin nyo natatakot kami dun? Hindi kami natatakot dun. Kaya nga,
Sabi ko nga, wala kaming ginagawang aksyon. Hinahayaan lang namin kayo. Bakit ba kasi hindi kayo matahimik? Ano ikakaso ni Ukray? Sige. Ano? Anong ikakaso ni Rick Aningat? Itapos na. Na-dismiss na nga eh. Ano ikakaso ni Clarissa? Diba? Wala. Kasi lahat ginawa ni Kuya sa inyo, puro kabutihan. Pinangangalandakan ni Ukray na minamanduhan. Natural, reactor ka nun. Sabi mo nga, bago ka pa lang na vlogger, bago ka pa lang na reactor. So, kailangan mong sumunod. Kasi baka mamaya mamali ka dyan sa mga sinasabi mo, eh, di ikaw nadali. Pinagmalasakitan ka din. Lumakas lang ang loob nyo kasi nagsama-sama kayo, puro kayo pa. Si Rick Aningat, kung makapag-komento ngayon, kala mo talaga, ang lakas ng loob. May kakampi siya. Nagsama-sama ang mga dating tinulungan ng ka-business official. Deng deng. Ang dami na Rick Aningat. Sabi ni Rick Aningat, kaya nga iniisip nila ako si Sparky. Samantalang nag-message lang din sa akin yan at dating basher ni Ukray. Ano malay ko kung sino yan? Mapagbintang, pero pag di napatunayan, ganun-ganun lang. Apektado. Wala namang sinabi May sinabi bang ganun? Walang sinabing ganun, Rick. Nagbabase lang din ako sa mga naoobserbahan ko. Pero wala akong sinabing ikaw din to. Sparky Diaz, Rick Aningat, ay iisa. Wala akong sinabing ganun. Nagbabase lang ako sa mga naoobserbahan ko. Kasi bakit nga ba halos lahat ng nangyari sa buhay mo alam ni Sparky? Diba? Doon lang ako nagbase, pero wala akong sinabing ikaw yun. Tanggap na namin yun. Hindi ikaw yun. Eto pa. Eto makakapagpatunay. Sumunod agad yung tropa mo. Sparky Diaz. Sabi ni Sparky Diaz, ganyan ginawa nila. Nung kasuhan sila ni Rick, inalis ang mga vlog nila against Rick kasi guilty. Paliwanag na naman ba ako dito sa video na nawala? Huwag na, alam nyo na yun mga business kung bakit inalis. Bakit nga ba inalis Sparky Diaz? Tanungin mo yan sa sarili mo. Ay di, Rick Aningat pala, tanungin mo yan sa sarili mo. Kasi Sparky Diaz, bakit nga ba alam mo itong ginawa? Ganyang ginawa nila nung kasuhan sila ni Rick. Inalis ang mga vlog nila against Rick kasi nga guilty. Wala akong sinasabi. Alright, next tayo. Kasi gusto ko paikliin talaga tong video ko eh. Ayoko ng maraming sat-sat. Sunod na naman. Rick Aningat na naman. Dito pa ako Korea. Closed door meeting. Yung balita ko si Ukray nasa Korea din Ninang!
Si Ninong nakikipag-meet. Ganyan ka na ba kadesperado? Ganyan ka ba kadesperado para anuhin mo yung... Ay, paulit-ulit na lang yung mga sinasabi ko. Pero sana naman, sana lang. Sana yung sana. Sana yung sana hindi mangyari. Nakipag-meeting. Oh, closed door. Closed door meeting. Oh, vlog mo nung. Baka sakali kumita ka dyan. Eto si Cherry, oh. Cherry, yung mga tuta na yan, ang lakas ng loob nila magsalita kung ano-ano. Kapag nagkagipitan, hindi sila sasaluhin ng amo nila. Oh, talaga ba, Cherry? Baka nakakalimutan mo. Isa rin si Okray sa kinasuhan ni Rick Aningat. Baka hindi mo alam yan. Pero sino sumalo? Si Kuya. Kaya paano mo nasasabi? Paano mo nasasabi na hindi kami kayang saluhin ni Kuya? Hindi ganong klaseng tao si Kuya. Doon ka lang kasi nagbabase sa mga sinasabi na itong mga hunghang na to. Doon ka lang nagbabase pero hindi mo kilala si Kuya. Pagka sinabi ni Kuya, paninindigan niyo yun. Hindi naman yung kagaya ni Rick Aningat na walang isang salita. Walang isang salita yan, si Rick Aningat. Wala. Yung mga tuta na yun, yung lakas ng loob. Alam mo kung bakit malakas loob namin? Ha, Cherry? Malakas ang loob namin dahil alam namin ang katotohanan. Alam namin ang katotohanan kasi miyembro kami ng ka-business family. Alam namin kung anong mga nangyari. Ha? Ikaw kasi, ikaw yan eh. Wala kang alam. Sabi ni Sparky Diaz, oh, gumagamit ng mga basurang reaktor para tumira habang siya ay tahimik lang para safe ang kumag. Basura ba ang tingin nyo sa amin? Bakit kayo apektado? Bakit? Yun ang tanong ko sa'yo, Sparky Diaz. Bakit? Ito bang basura na nagre-react? Nasasapul yung mga kinukuda-kuda nyo dyan? Basura? Ang sakit nun. Basura lang. Basura. Pero napapatunayan ang katotohanan. Kesa sa mga ganyan, may mga pinag-aralan. Geng-geng. Sabi ni Ling Barrientos, oh, sasama na natin to la. Kasi lahat sila nagkatipon-tipon doon. Siyempre, ipagtatanggol nila mga sarili nila para malinis. Basher din to eh. May iba siyang comment pero hindi ko na na-screenshot. Basher namin. Shout out, Lin. Ikaw ba, Ma'am Lin? Ma'am. Ikaw, Lin Barrientos. Hindi mo ba ipagtatanggol yung sarili mo? Pag kami naririnig ka na chismis sa ibang tao, tapos sinisira na yung pangalan mo sa kabila ng walang katotohanan, hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo, magtatanga-tangahan ka, ganyan ka. Hayaan na lang natin sila. Sige, pagpatuloy nila yung mga kasinungalingan, okay lang sa akin. Tatanggapin mo yun. Pagka tinanggap mo yun, ang bobo mo.
Mukhang takot mag-live ang ka-business family ngayon dahil takot sila sa mga katanungan ng tao. Ang pumuputak ay ang mga minions niya. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Okay, sasagutin kita. Ito sa tanong mo, mukhang takot, ano? Ilang beses ko sasabihin sa inyo, hindi kami natatakot. Hindi kami natatakot mag-live. Alam mo kung bakit? Hindi kami nagla-live. Hindi ko na ipapaliwanag. Pero yung sasabihin natatakot kami mag-live kasi natatakot sa mga katanungan. Bakit? Pag mag-live ba ang ka-business official, pumupunta kayo? Di ba hindi? Walang nagtatanong sa inyo doon. Dahil kayo ang mga takot. Totoo yun. Sparky Diaz lang, inaabangan ko mag-comment doon sa ka-business official, di ko nakikita eh. Sus! Walang sikreto ang hindi mabubunyag. Tama. Di ba, Rick? Eto na naman, si Rick Aninga. Pastilan, Ginoo. Ang kulit nitong batang to. Kailan kaya titigil to? Bilib ba ako sa ano nito? Kaya nga sabi ko, proud ako eh. Dati, may paninindigan. Ngayon mga business, nagpapaawa na naman. Uli. Dati pinagmumura ako. Ngayon naman, kupal na daw ako. Mas lalo lang pinapakita yung pag-uugali. Oh. Nagpapaawa ka na naman. Yung ugali ko noon. Alam mo na ugali ko noon pa. Hindi mo kagaya. Plastic kang tao. Wala kang isang salita. Tinawag kitang kupal. Totoo yun. Kasi kupal ka talaga. Wala kang kwentang tao. God's will, magkaayos-ayos kami. Andito pa rin kayo sa puso ko. Kuya, ate. Bakit hanggang ngayon galit yung namumuot dyan sa puso mo? Nagkaso ka na. Na-dismiss yung kaso. Ngayon magkakaso ka na naman. Kaso na naman. Pambihira ka. Mauubos yung buhay mo dyan. Andiyan ka lagi sa Andiyan ka lagi sa korte. Ubos yung panahon mo dyan. Baka bukas makalawa, gumaganon ka na, oh. Tama ako eh. Sabi ni Lynn Barrientos, sabi ni Lynn, no? Dati nga sabi ng pinuno nila, noon yung medyo sikat sila, nagsalita sila na kung ayaw daw ng tao sa kanya, mag-off, sabihin pa natin mag-unfollow, kasi off-follow to eh. Unfollow. Mag-off. Unfollow na ako kasi bigla nagyabang tapos ang dami umalis sa YouTube nila. Hahaha. Nagpaliwanag. Nagpaliwanag. Tama sinabi ni Kuya yun. Totoo yan. Nandun din ako nun nung sinabi. Sabi ni Kuya na kung ayaw niyo sa amin, di malaya kayo.
Malaya kayo. Malaya kayo. So yun yung ginawa mo. Pero ano ang natira ngayon? Sulido, pulido, walang pag-aalinlangan ka business family ang pinaniniwalaan. Nilinis lang ni Kuya. Isa ka dun sa nawalis. Isa ka dun sa nawalis. Nilinis lang yun. Diba? Hindi pagyayabang yun. Nagpakatotoo. Muli, nagpakatotoo ang kabisnes. Hindi kagaya ng isa dyan. Kunyari, mabait. Kunyari, kawawa. Pero hindi nagpapakatotoo sa sarili niya. Kawawang nilalang. Sabi ni Sparky Diaz, hanggang ngayon hindi na mailabas yung sinasabi nilang sponsor. Ano ilong nasan na? Diba? Wala akong sinasabing si Sparky Diaz tsaka si Rick Aningat ay isa. Pero kung ano ang kinukuda ni Rick Aningat noon, ngayon naman ito ang kinukuda nito. Itong duwag na to. Hanggang ngayon hindi nagme-message sa akin. Walang message. Inaantay ko, min. Kasi puro kayabangan lang naman ito. Walang napapatunayan. Hamon ng hamon. Hanggang ngayon hindi mailabas yung sinasabi nilang sponsor. Ano ilong nasan na. Diba? Kung matatandaan yung mga business, si Rick Aningat din ang nagpapalabas ng sponsor na yun. Yung vlog niya patungkol sa pagpapaliwanag tungkol dun sa issue ng pagmumura sa kanya. Yung unang ano niya yun, nabanggit niya rin to, Rick Aningat. Ngayon, si Sparky Diaz ang naglalabas. Gusto nyo ilabas? Gusto nyo ilabas? Ha? Sparky Diaz? Yung nagsabi nun, baka mabaliw si Rick Aningat. Kasi sabi ko nga, hindi kami magmumura, hindi kami magsasalita kung wala kami sapat na batayan. Recorded yun. Kaya nga malakas ang loob ni Rick Aningat ngayon magkaso-kaso kasi nakikita niya siguro walang inilalabas na ebidensya ang kabisnes. Sige lang, magsawa ka, ubusin mo yung buhay mo dyan. Samantala kami nag-i-enjoy lang. Wala kaming ginagawa. Sige lang. Baka pag inilabas yun, hindi magustuhan ni Rick Aningat. Kawawa naman pamilya niya. Diba? Muli ha. May malasakit pa rin si Kuya sa inyo. Sa'yo, Rick Aningat. Bakit hindi inilalabas? Iniisip kasi ni Kuya yung pamilya mo. Yun lang yun. Paano pag inilabas? Rick, yung mga ginagawa mo pa lang sa pwede na kami magkaso dun. Yung ginagawa mo, pwede na kami magkaso dun. Pero hindi namin ginagawa. Bakit? May sakit ang asawa mo. Mga anak mo maliliit pa. Iniisip ka lang. Ngayon naman, lumalaki lang ulo mo. Sige, pagpatuloy mo yan. Ubusin mo yung panahon mo dyan. Kakaso. Hanggang sa magsawa ka.
Sabi naman ni Maria Fernandez, oh, doon nga ako nawalan ng gana sa kanila kasi mga inaanak mo pero nagmumura. Yun ba ang masasabing makadiyos at palasamba? Lalo silang nagkakasala sa pinaggagawa nila. Baliktarin natin sitwasyon, Maria Fernandez. Total, sinabi mo rin dito na inaanak mo sila. Pero bakit pinagmumura? Baliktarin natin sitwasyon. Inaanak kami. Maria Fernandez, sana nakikinig ka. Inaanak kami ni Rick Aninga, tama. Oo. Inaanak niya pala kami, bakit niya kami ginaganon? Bakit niya kami sinisiraan? Sige nga. Kung anak ang turing niya sa amin, hindi siya maggaganon. Diba? Hindi siya magsasalita ng laban sa ka-business family. Kasi alam niya, andun yung mga inaanak niya, masasaktan at masasaktan. Pero anong ginawa niya? Diba? Yun lang yun eh. Baliktarin ang sitwasyon. Inaanak niya pala kami. Bakit niya kami ginanon? Bakit niya kami siniraan? Kung itinuturing niya kaming anak, kung itinuturing niya kaming inaanak, hindi niya gagawin yun. Wala siyang ganun inisipan eh. Diba? So sana naintindihan mo. Naglabas kami ng sama ng loob. Kahit naninong namin siya, natural. Ninong ka? Pangalawang magulang. Nagpakaninong ka ba? Yun ang tanong dun. Yung ninong namin na minura namin, nagpakaninong ba? Hindi siya nagpakaninong. Ninong ba yung pupunta ka dun sa inaanak mo? Tapos magre-record ka? Tama ba yun? Para saan? Laban sa ka-business family? Iipitin mo yung inaanak mo? Magkalabasan man pagdating ng araw, pag nagkagipitan, ang maiipit yung inaanak mo. Tama ba yun, Rick? Tama ba yun, Maria Fernandez? Ha? Nag-iisip ka ba? Ninong pala eh. Pupunta ka dun sa inaanak mo, magbibigay ka tapos i-record mo. Para saan? Yung pagre-record mo. Para pagdating ng araw, pag nagkagipitan, ang maiipit, itong inaanak, wala siyang pakialam sa inaanak niya. Basta, safety siya. Ganon siya. So bakit namin namura? Hindi kasi siya nagpapakaninong. Yun lang yun. Gets? Sabi naman ni Lynn Barrientos, mukha nga dati kasi daming nagpapadala, ngayon halos isa wala na. Talaga ba? Kaya pala nung nakaraang araw lang, may bumisita sa amin. Kaya pala, walang nag-i-sponsor, walang nagmamahal sa ka-business. Diba? Sabi naman ni Marilyn Urig, ang dami ng star ang KBO simula nang nag-unsubscribe ako sa kanila, never akong sumilip sa kanila. Bakit, Marilyn Urig? Yung pag-unsubscribe mo ba, naka-apekto? Yung pag-unsubscribe mo ba, na-apektuhan ng ka-business? Hindi nga namin napansin eh. Tsaka kailan ka nag-unsubscribe?
Kaya pala, dati, wala pang 500 subscribers. Ngayon nasa 500 na. Naka-apekto yung pag-unsubscribe mo. Dapat lang mag-subscribe ka dun. Sabi nga, kung ayaw mo sa isang tao, wag. Yun lang yun eh. Sabi ni Tatay John Pascual, sa loob ng bahay, marami na doon mga reaktor, mga member ng PAL. Ibig sabihin, palamunin. Okay? At mga parental guidance pa. Okay. Tatay, babasagin kita. Palamunin ba ka mo? Naiinggit ka ba na pagkas kumakain kami sama-sama? Naiinggit ka ba dahil hindi mo nakakasama si Ukray sa kainan? Naiinggit ka ba na yung boss mo hindi mo kasama sa kainan? Samantala kami, yung nangunguna sa amin, nakakasama namin araw-araw. Palamunin ba ka mo? Shout out sa'yo. Kaya ka nga nagkakaganyan eh. Dahil ba wala. Parental guidance, tay. Pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Ang totoo, ngayon lang naman ako naging ganito eh. Nang dahil lang sa mga ginagawa niyo. Bakit? Tatay Jun, bakit? Dahil ba sa wala akong respeto sa'yo? Kahit na matanda ka. Tay, ang sabi ko nga, kung marunong magparespeto, sigurado ako marunong din ako rumispeto. Yun lang yun. Minsan nakikita ako, hindi kita rirespetuhin. Bakit? Pinapakita mo dito, nagpapakamagulang ka ba? Hindi mo nga pinapakita dito na matanda ka na eh. Pumapalag-palag ba? Kahit na wala namang ibubuga. Diba, tay? Ganyan ka lang. Mahina ka na. Wala ka nang ibubuga. Ewan ko nga kung ang ihi mo malayo pa yung naaabot eh. Wala na, tay. Yan na yun. Pasensya na kung nawawalan ako ng respeto sa iyo. Hindi ka naman kasi ka-respeto eh. Matanda ka na. Gaganyan ka pa. Sabi ni Amelita Ricrio, gawain ng mga taong mapagkunwari, depensa na lang nilang ang pangalan ng Diyos para paniwalaan. Tapos reply agad si Rick Aningan. Correct, Ma'am Amelita. Mahirap talaga maniwala kapag di mo naman naka-experience in person. Kaya hindi tayo maintindihan. Kala ko yung i-reply mo, Rick Aningat, kay Amelita. Ginagawa ko yan dati. Isinasama ko yung Panginoong Diyos. Bahala rin Panginoong Diyos. Alam ng Panginoong Diyos. So, Amelita, gawain ng mga taong mapagkunwari, depensa na lang nilang ang pangalan ng Diyos para mapaniwalaan. Ginagawa din ni Rick Aningat yan dati. Ginagawa niya yan. Minsan nakikita ako,
Yung ka lang sumusuporta kay Rick. Hihi. Tapos sabi ni Rick Aninga to, Kurik ma'am, Amelita, mahirap talaga paniwalaan kapag di mo naman naka-experience in person. Kaya hindi tayo maintindihan. Oh, bakit dun sa unang vlog mo, yung pagpapaliwanag mo? Ang pagpapaliwanag mo, Rick. Ang pagpapaliwanag mo dun, okay, ang ka-business family. Ang trato sa'yo. Pero bakit ngayon? Mahirap kasi pagka hindi nyo naka-experience in person. Bakit iniiba mo? Bakit? Mali ba yung mga sinasabi mo nung una, nung nagpapaliwanag ka? Eto ba yung tama ngayon, Rick? Ha? Siguro i-delete mo rin yung video na yun. Kasi mabubutasan ka dun. Ay, mga business. Sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo. Kahit konti lang. Kahit makakuha lang kayo dun ng paliwanag niya na okay sa kanya ang ka-business. Sabi niya pa nga dun eh. Yan si Ate Marigold. Pag kami handaan dun, wala akong masabi. Kasi, pagka alam nilang aalis na ako, ang iniisip ni Ate Marigold, yung pamilya ko, pinadadalan ako. Pinadadala ako ng pagkain para sa pamilya ko. Diba, Rick? Meow, 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 meow. Tapos ngayon sasabihin mo, ang hirap talaga pagka hindi mo naka-experience. Hindi ka nila maintindihan. Bakit nung una mong paliwanag, ganun? Burahin mo yun, Rick. Mabubutasan ka dun. Ako na nagsasabi sa'yo. Diba? Wala. Sabi mo pa nga nun, wala akong galit sa ka-business family. Kasi okay naman si kuya tsaka si ate sa akin. Okay yung pakikitungo nila sa akin. Tapos ngayon dito, ipinakikita mo na hindi okay ang ka-business family sa'yo. Hindi, mahirap daw, hindi naka-experience ng personal. Nakakatawa ka. Ito, grabe to si Amelita Ricario. Kaya huwag agad maniniwala sa taong laging may hawak na Biblia. Halakaday. Pero sa loob ng pahina may nakaipit na kasinungalingan. Halaka. Hindi ka ba kinilabutan dito habang tinatype mo to? Biblia, salita ng Panginoong Diyos yan. Paano mo nasasabing may kasinungalingan? Halaka. Sana maituwid ka pa bago mawala ka dito sa mundo. Baluktot yung isip mo. Ang Biblia, salita ng Panginoong Diyos. Paano mo nasasabing may kasinungalingan doon? Nakakahiyang aminin na kung sino pa ang mas bata sa'yo yung panagpapaunawa sa'yo. Tama ako, hindi, mga ka-business. Di ba ang Biblia, salita ng Panginoong Diyos yan? Tapos sasabihin nito ni Amelita Ricario, sa loob ng pahina may nakaipit na kasinungalingan. Gingging ka ba? Nasa huli, sabi ni Rick Aningat, nasa huli ang pagsisisi. Lahat yan tatanggapin sa taas yan. Mga sinungaling. Nasa huli ang pagsisisi, lahat yan. Hindi tatanggapin sa taas yan. Mga sinungaling. Oh.
Sige ba? Kita-kits! Kahit umiyak ng umiyak yang mga yan, hindi tatanggapin yan. Walang scripted sa taas. Scripted na naman, Rick? Pukaw ka? Scripted ba yun? Ikaw na mismo nagpaliwanag? Scripted ba yun? Ikaw na mismo nagpaliwanag na yung kalahati ipinambili ng gamot ni Mary, tapos yung kalahati pinambayad sa tuition fee? Scripted ba ka mo yun? Talaga ba? Scripted pala, bakit hindi mo binalik yung pera? Hunghang. Ang lakas ng loob mo magsasalita ng ganito tapos nabubutasan ka. Ikaw din lumuluto sa sarili mong mantika. Walang scripted sa taas. Tama. Alam ng Panginoon Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Rick Aningat. Wala tayong may tatago dun kasi totoo yun. So sana, ano man ang mangyari, Rick Aningat, tandaan mo itong mga sinabi mo, ha? Tandaan mo to, ha? Kasi pagka oras na yung kinakaso nyo ngayon, dismiss na naman, i-comment ko sa'yo to. I-message ko ulit sa'yo. Baka nakakalimutan mo yung mga sinasabi mo dito ngayon. Baka padalang pa kita ng sulat. Alam ko yung bahay nyo. Ilagay ko dun sa gate nyo, tarpaulin. Ilagay ko dun sa gate nyo yung tarpaulin na nasa huli ang pagsisisi. Lahat yan, hindi tatanggapin sa taas yan. Tandaan mo itong mga sinasabi mo. Sinungaling. Sige. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin siya. Amilita Ricario, Rick Rio, walang banal na tao. Banal na aso meron, sunod-sunod lang. Kawawa si Amilita. Malamang sa malamang neto, dito lang ito mabubuhay sa mundo. Ang kawawang, enjoy mo yung buhay mo dito sa mundo. Kasi yan lang yun. Amilita, enjoyin mo habang may panahon ka pa. Sa mga sinasabi mo rito. Kaya huwag agad-agad magtitiwala sa mga may hawak ng Biblia. Pero sa loob ng pahina may nakaipit na kasinungalingan. Enjoyin mo yung buhay mo rito sa mundong ibabaw. Kasi sigurado talaga ako. Dito lang yan. Dito mo lang may enjoy yan. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Kasi pag ikay nagsara na, wala na. Yun na yun. Siguro naman nagigets mo yung sinasabi ko.
Sabi ni Rick Aningat, gusto nyo malaman kung saan napunta mga sponsor? Secret. Yung ibang sponsor nandun sa nililigawan nilang tinawag nilang mga ahas dati. Oh. Doon ba sa dati mong gusto mong gawing papit din? Na hindi ka nagtagumpay? Sabi ko nga sa inyo, ang mga sponsor, alam naman namin na yung iba nadali mo eh. Alam namin yun, Rick. Kung magpapadala yung sponsor sa mga sinasabi daw na klang-klang, dun mo nadali yung iba. Nagkamali ka lang kasi sa dinali mong isa. Kasi ganyan tirada mo eh. Pupurihin mo muna, gaya ng mga ginagawa mo sa amin. Pupurihin mo muna ang ka-business family. Tapos maya-maya, may susundot ka na. Ngayon, ang sponsor, pag sumakay, dali mo. Ampain mo kasi. Ampain mo, gagawa ka muna ng kwento na makakabuti sa ka-business family. Pero paunti-unti, nagluluto ka ng paing panibago para mabingwit mo. Ganyan ka. Alam namin na yung sponsor na dali mo talaga. Color. Yung pinag-awayan lang natin eh. Yung pinagtatalunan natin hanggang ngayon. Sponsor ang dahilan nun eh. Kaya ka nga namura eh dahil sa sponsor eh. Tama ba, Rick? So mga business siguro hanggang dito na lang tong video. And mga business wala eh. So sige lang. Nag-enjoy kasi kami sa mga ginagawa namin. Kaya pasensya na sa mga nagsasabi na itigil na. Ano po. So God bless po sa atin mga business. I love you all. Pero banat lang tayo. Alright?